na nandito ka. Before tayo mag-celebrate ng totoo, before tayo lumamon, before tayo magbigay ng mga gifts sa isa't isa, binigay mo muna yung sarili mo kay Lord. Amen? And alam naman natin na ang totoong reason kung bakit tayo nagsa-celebrate ngayon at nagsa-celebrate is because of God. Dahil pinanganak si Jesus sa buhay natin. At simula nang pinanganak si Jesus sa buhay natin, nandiyan na lahat. Nandiyan na yung pumasok ang love, nandiyan na pumasok ang hope, nandiyan na pumasok ang peace sa buhay natin. And sabi nga, Noel, so ibig sabihin na Emmanuel, God is with us. So sabihin mo ako sa katabi mo, God is with you. Tao sa likod mo, sabihin mo, God is with you. Sa mga nasa live stream, God is with you. So let's continue to worship God. But before we start singing this song, this is the time that we need to thank God first. Sabihin natin, Lord, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa pag-ibig. Maraming salamat sa pag-asa. Maraming salamat, Lord, sa kapayapaan na binibigay mo sa amin. Sa lakas, Panginoon, maraming salamat. So ngayon, kausapin natin si Lord. Lord, maraming salamat kasi sinamahan mo ako sa buong year na to. May natitirang araw pa man sa December, but we know, Lord God, sabi nga itong total recovery blessing this year, Lord God. May ilang araw pa for additional blessings na ibigay niyo sa akin.
nabuhay para mamatay, para kami napatay sa kasalanan, ay mabuhay. Kaya Panginoon, pinabalik mo namin sa lahat ng magbuhay pasalamat. Tinataas ka namin. Tinatanghal ka namin, Panginoon, sa mga nakakasama. We give you all, we give you praise, Lord Jesus. Oh, yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your love. In Jesus' name, amen and amen. Yes, amen. Kitin mo ang katabi mo. Yan. Amen. Yung kitin pamasko. Yung parang yung kitin mo ay mukhang pang-aginaldo. Dating yan. Amen. So, Merry Christmas, mga kapatid. Merry Christmas. Praise God. So, bago mo umako sa mga Pasko or pagbisita sa mga loved ones, ngayong Pasko ay ito tayo ngayong bumisita sa presensya ng Panginoon. Amen. So, kamusta po tayo ng ating Christmas party? Yan. Magparamdam nga po yung na-bless ng ating Christmas party. Amen. No? Kahapon po ay nandun po tayo sa GMA para i-tapos po yung Christmas fellowship ng SOP GMA and wow, nakaka-bless, nakakatuwa dahil ang dami po natin na i-share na blessing doon and yung mga tao po ay nagdala din po sila ng kanilang mga parakol and kapagkain. Wow, talagang nakakatuwa, no? Yung ating pong GMA na SOP GMA ay kuha po yung ating spirit of generosity. Kaya talagang nakakapag bumahan ng pagkain and bumahan ng mga iba't ibang ipinamigay din sa isa't isa. Kaya glory to God. Yan. So, actually, yung Friday po ay nandun naman po kami sa Silang together with the two BGs. Victory Group ni Mami Ja at ni Pastor Jeya. Kung nandun po kayo ay siguro hindi nag-desire na pumunta ng Hong Kong Disneyland. Kasi nandun yung mga Disney princess. Amen. Nandiyan yung mga iba't ibang klaseng princess. Nakakatawa pa, nag-costume party sila and i-introduce nila sa nila ang gagaling ng mga kabataan. Ay, yung Wolf Black si Queenie, wow, umataw din, ano? Galing. So, natin po, kapapapos natin mga hindi na yan. Galing. Ano? Meron po doon yung prinsesa ng all season. Diba? Mumarap. Oo. Mulan. Yan yung prinsesa ng lahat ng season. Meron po tayo ng prinsesa na ayaw tanggapin sa BPO. No? Ako ang prinsesa na ayaw tanggapin sa BPO kasi ang beauty ko ay pang sleeping beauty. Yan. Ang matindi doon yung Tinkerbell. Kahit dahon, tatanggalin, ang bigat sa hagi. Sa daw ay isip daw ay kaiba-iba. Palitan daw ang kanyang isipan dahil lipat dito, lipat doon dahil overthinker siya. Dahil siya daw si Prinsesa Tinkerbell. Narito ko po yung manugang yan. Ay, yung biyena niya, Richard the Judge. Pakilit mo nga yung dahil isa po nanalo. Depending channel. Di ako si Barbie, di rin ang biyena ni Sarah Labati. Ano? Baka po, yung kami mga adulto natin, naggalak po kami na parang hindi mo na kailangan pumunta ng Hong Kong Disneyland kasi yung mga princess nandun na, pumunta na no? So, ang ganyan. Okay, so, tuloy po tayo ng ating gawain this coming Sunday. Same time po tayo, 8 o'clock para hindi po kayo mahirapan sa pag-uwi. Nakatanga po namin yung post doon ay from 11 a.m. up to 11 p.m. So, baka po kami, pero po kami mag-stay. No? Mga TV. So, baka po kami mag-stay. Lalo namin, yung Disney Princess. Okay. Kasama niya kasi nakaparada kami. Okay, so,
Yan. Yan. Marami po tayong mga kasamang course. Nasa itong mga lugar na, kaya praise God. Okay, so, muli ng Panginoon, salamat po sa mga naging sponsors po natin sa ating Christmas party. Yan, papadala po namin ng mga personal na pagpapasalamat, especially mga outside ng ating church na kung saan ay nakipahagi and nag-share ng blessing for us. Kaya po tayo ay nakapamigay. So, iba po natin mga sumubrang pinamili dito ay atin po binila po sa GMA para maramdaman din po nila yung blessing niya. Okay, so, hapon mo ay birthday ni John. Marika today. Marika today. Let's go. So, siya po ang prinsesa ng New Year. Isang sumisito ng let it go, let it go, let it go. Okay, kahapon po ay wedding anniversary din po ni Pastor M and Pastor Jaya. Yan. So, yan. So, ito Raymond and Janet. And kahapon din si Brother Joseph and Sister Linda Magnas. And sa 24 na wala si ngayon, Jordan! Kumain ka. Yes, so 24 nga pala kayo pinagsasabi. Okay, everybody. Yan. Happy birthday. Happy birthday. Birthday. Yan. Sa mga tultayan. Okay, so nabati na po natin. So katapos na happy birthday na. Happy birthday. Diba? So, once again, sa mga birthday, grant ang Lord mga desires sa inyong puso at marami pang iparanas sa Lord ng mga pangako niya sa inyong mga buhay. And sa mga nag-anniversary din, bigyan pa kayo ng mahabang pagkasama na talagang yung binitawan yung till death or spark ay sa pamahagi ng Lord na ito ay mabigyan niya ng katuparan. Yan. So, and tuloy po tayo ng midweek. Service po natin, tuloy po tayo this coming Wednesday. Although this coming Wednesday, wala po tayong live stream, no? By the way, every last Wednesday po ng buwan ay wala po tayong live stream. Kasi po, wala po tayong online. Kasi yung ating pong Wednesday ay lalang po natin sa Intercessor Night. Intercessory Night. Tapos saan more on prayer and singing para po lalo tayong makapag-pray ng matindihan. So yung mga talagang mga intercessors po natin, you are very much welcome. Pero di po tayo naka-online para mag-pray pa natin yung mas malalimang panalangin. Yan. So, this coming Wednesday, wala po tayong live stream. Pero meron po tayong Wednesday gawain. Yan. So, kaya welcome na welcome po kayo sa aking gawain. Amen? Pero pa po na kayo sa announcement. Okay. So, wala na po. Ating ihanda ating talong sa Panginoon. No? Lord ay nagbigay sa atin. For God so loved the world He gave. So, bigyan po tayo ng pasalamat. Ibalik po natin sa Lord ang ating kapayang ng pasalamat. In Jesus' name, Amen.
malakas kayong Panginoon, maging sa nasa online. Tuloy Panginoon, patuloy mong ibuhos sa iyong blessing sa bawat isa. Ay pakinakita ng aming puso, Panginoon, hindi sa laki o liit Panginoon binigay, kundi yung gusto mo namin makasunod sa iyong tawag ng paglilingkod sa pamamagitan ng pagkakalaw, Panginoon. Nawa sa aming kaloob na pinagsama-sama, patuloy mag-bless ang church and mag-bless ang maraming kaluluwa. In Jesus' name, Amen. 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 So, tignan tayo lahat na ngayon para po sa ating declaration. Ay, magsita yung lahat! Taas po natin ang ating dalawang kamay upang saluhin ang mga pabor at pagpapala ng Diyos sa huling linggo ng taon. Pagkatao ng 3, Amen. Yeah, praise God, no? Okay, nasa nating isigit lang po natin, no? Friend ko siya ni Laika, Arabella Sotilo. Sotilo. Yan, ayan, sa Arabella. Welcome, Arabella. Arabella yan. Yan. So, welcome sa ating gawain. Blessing ka namin. So, naway maging blessing kami. Ito kami natin para sa iyo. Yes, amen. Again, welcome, Arabella. And purihin ang Panginoon sa pagkakatalo. Okay, meron pa tayong konting picture para nakaraan. Throwback na lang yung parang. Sino po din napanood niyo po yung ginawa niyo nung presentation? Ano po naging reaction? Di ba nakakatuwa sa mga naging presentation niyo? Di ba? Di Pastor ang ilang presidente kinilig ulit check sa kababaihan niyo. So, isa pa kamumpon. Yan. Amen. So, meron ba? Yan. Yan po ilan sa mga naging kaganapan po natin Christmas party. Yan po, hindi po yung paputi ng mocha, mga senior citizen po natin. Yan. Yan, amen. Our kids song. Ano ba din ang kids song? Nalito ako. Yan. Men's Network. Men's Network. Yan. Diba? Alright. The Young Professional and the Youth Network. Yan. Wow! Yan. Amen. Napakalat ng mga sarili natin. Praise God. Yan. So, nakakatuwa ko dahil sa magsiyang preparation na ibigay niyo yung magandang presentation na ang gulat kayo sa mga naging presentation ng bawang network. Eh, nakakatuwa yung magiging professionalism, no? Kahit na ka ng konting aparyas, si Dirk, nakita nyo, halata pa. Hindi naman halatang, hindi niya ma-complete yung kanyang polo, di ba? So, amen. So, sabi nga, in John 3:16 again, John 3:16, sapagkat kaya lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang tanging anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa English version, for God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. So, papalayo po tayo ng Lord sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Ang Kapaskuhan ay isang event na napakahabang panahon ng may mga, hindi na pala marami, may mga nag-question about Christmas. December 25 nga daw ay pinanganak ang Panginoon. Ang December 25 daw ay pagan celebration. Yung mga pagkano lang pa pwede gumamit ng December 25. Yung mga regalo lang pa pwede gumamit ng December 24 sa birthday niya. Sa bagay, di ba? The point is, hindi man yung date o eksaktong date, atin po kinikilala yung kahalagahan kung bakit sinilang ating Panginoon. Kasi umagang ito, bago po tayo pumunta sa kung saan-saan, mamasko kung saan, ating mo na pong i-redeem yung season, the reason for the season. Let's redeem the reason for the season. Ano ba ibig sabihin yan? Una, yung pong Christmas ay revelation of God's love. Yung Pasko po ay revelasyon, kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. From Isaiah, sabi doon, for unto us a child is given. Yung batang ito ipapanganak ay tatawagin what? Emmanuel. Ibig sabihin, God is with us. Itong ipapanganak na sanggol na ito ay tatawagin Wonderful Counselor, Mighty God, no? Prince of Peace. So, mga natin dito, ito yung revelasyon ng hula ng pag-ibig ng Diyos, revelation of God's love. Kapag ginawa po ito, ipinahayag niya katotohanan, mahal po tayo ng Diyos. Hanggang sa pinakamatinding kanyang kapahayagan, ginawa niya, inabot niya po tayo. So the Word became flesh and lived for a while among us. Ibig sabihin, it simply means God became man and lived among us in Luke chapter 2 verse 1. Ipinanak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Wow! So ito isang revelasyon ng kanyang pag-ibig. So sabi nga doon, the Word became flesh and made His dwelling among us. Wow! No? Ang galing. Kaya tayo, pag nagpapahig tayo ng pag-ibig, meron tayo nililipid. Hindi na po natin sinasabi, gumagawa tayo ng way kung paano po tayo maglipid. Kahapon habang nagkakapawin kami galing ng GMA, dumaan kami sa isang mall para palipasin yung traffic. No? Mga kasama kami, tumitingin na pang-revelasyon sa kanilang pag-ibig, sa kanilang mga... Pagkatapos doon, wala nang pangkain. Ganun talaga, nagmamahal, no? May sasakripisyo para lang ma-reveal yung love, no? Ang ganda ng bibigay niya pa, pero nga lang, wala nang maipatak doon sa kakainin, no? Pero, revelation yun eh. Kanya-kanyang revelation. Tayo, nireveal natin ang pag-ibig natin sa isa't isa sa pamamagitan ng gift-giving. Kanina, sinabi ng ating isang leader, puntahan mo yung tao pa sa salamatan mo, gusto mo pa salamatan, nagkasalapan, nireveal mo. No? Nilapitan mo, niyakap mo, nagmano ka, sinabi mo ang salamat mo. So, ito, Christmas, ay ito na din po noon, isang kapahayagan. Ito'y revelasyon ng kanyang pagmamahal sa atin. Without Christ, there will be no Christmas. Diba? Pero ang maraming pagkakataon na focus ang tao, pag walang bagong damit, parang hindi tuloy ang Christmas. Walang regalo, hindi tuloy ang Christmas. Pero hindi po, sa ating po mga anak ng Diyos, lahat ay ito ay dagdag lang na saya, pero ang totoong masaya, dumating po ang Panginoon sa buhay natin. Siya po ay born with a purpose. She shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Wow! Yung sinilang na yan, ang magliligtas sa atin sa kasalanan.
So the Word became flesh, lived for a while among us. It simply means God became man and lived among us. Okay, kaya pag binasa natin kanina, siya po ang season, siya po ang reason for the season. No? Yan po lagi natin, nire-remind natin yung sarili. This is the season and this is the reason. Sa pinanganak, imagine mo, pisto-pisa pa lang, parang ano na eh, parusa na eh. Hindi pa nga nakasa sa isang sapsapan. Na yung nanay mo, humilap na dyan, parang dahil lalabas ka na, walang matuluyan. Hanggang sa dumating sa point, ipinanganak ka sa isang sapsapan. Tayo minsan, pag tinanong tayo, saan ka pinanganak? Sometimes parang naiyak tayo sabihin kung saan tayo pinanganak. Di ba? Meron po tayo dito, grabe ang kanyang history. Pinanganak sa Sabaw. What? Di ba? Nag-CR yung mga drin niya, hindi niya alam na manganganak na siya. Kasama siya. CR. Oo. So, pero, gano'n naman, history na lang yun. Pero lumaki naman siya, hindi naman siya mukhang CR. In fairness naman, no? So, amen. So, ako natin, no? Pag saan ka pinanganak? Yan. Si Jesus pinanganak sa isang simpleng kapanganakan. Actually, hindi nga kapanganakan ng tao yun eh. Kapanganakan ng hayop. Yun ang kailan ng hayop. Pero pinili niya daw yung bagay na yun kasi yung pakita sa atin yung humbleness, yung humility. Pwede naman siya ipanganak sa isang sikat na panakan dahil siya hari, siya Diyos. Pero pinili niya yun para iparamdam sa atin, naiintindihan mo kayo. Dahil sinikap ko rin maranasan, tinaranasan niya bilang tao. So, kaya mga natin, no, yan po yung sumang dahilan. And then of course, remember, ito po siya, no? Isinilang siya para dating panahon, papasan ni Cruz para sa ating lahat. No? Kaya nga tayo po lahat, sinilang po tayo for a purpose. Kaya, normal po, dumating po tayo sa punto sa ating buhay na parang hinahanap natin po, bakit tayo sinilang? Kasi talagang dating panahon, dapat maintindihan po natin, bakit po tayo sinilang? Lahat po may purpose. No? Kaya yun the best na dapat natin ma-discover, yung purpose na yun, yung purpose na God sa buhay natin. At pag nakita natin yung purpose na yun, doon magsisimula, tatakbo tayo, bumuhay tayo ng okay yung ating panahon sa buhay. Amen? So, pangalawa, Emmanuel. Sabi niya po, Emmanuel. Ang ibig sabihin, God is with us. God is with us. In Matthew chapter 1 verse 23, again, narito magdadalang tao sa birhen at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalan ng tao nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Meron po tayong pangalan, Emmanuel. Galing sa Emmanuel, no? Manny at Marilyn. Di ba? So, Emmanuel. Na ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. No? Christmas is not only a season, but there is reason. May purpose po yan. Yan. So, reveal the limited, ito po ay to reveal the limited love of God. Again, in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Isang revelasyon ng kanyang unlimited love na sa buhay po natin, ano man mangyayari, naramdaman natin kasama natin ang Diyos. Sino po dito, aminado kayong ramdam yung kasama niyo ang Diyos? Sa loob ng isang taon ito, iba't ibang pagsubok na naranasan natin, iba't ibang mga bagay na naranasan po natin. Pero nakayanan po natin because God is with us. Nakala po natin, hindi natin malalampasan yung mga pagsubok. Nakasin po dito ang 2023, isa sa pinaka-wow na taon niyo. Amen! Wow of real. Wow! Grabe! Matindi!
Ang dami mong dinaan, akala mo hindi mo malalampasan, pero ito tayo ngayon, nagsa-celebrate ng Christmas because God is with us. Amen? Pinakita niya na kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. In our pain, a healing touch. In our pain, a healing touch. In our disappointment, a certain hope. In our storm, a calming peace. In this time, God is our quiet rest. Wow! Sa panahon na tayo mo'y nasasaktan, nandiyan po yung kanyang healing touch. Sa panahon tayo puno po ng disappointment, nandiyan siya para maging hope po natin. Sa panahon tayo ay piling po natin, binabagyo ang buhay natin, nandiyan po yung kanyang calming peace. Because God loves us so much. So life is so good that even if we don't exactly get what we want, we realize that what God has given is actually the best for us. Kaya kung embrace po natin yung bagay na yan, kaya po natin to. Di bali mo ng love life, di bali wala pang love life, basta meron ng eternal life. Si Jan, kaya yung palakpak niya, kaya, di ba? Di ba? Relate na relate, no? Palakpak niya talagang ganyan. Di ba di wala pang love life? Basta meron ng eternal life. Yun. Okay. Then another one na dahilan kung bakit may Pasko, ito po yung affirmation of God's love. Yung ating celebration ito ay affirmation na mahal tayo ng Diyos. Amen? So, the Son of God became a man to enable men to become the sons of God. Hindi po, the Son of God became a man to enable men to become the sons of God. Wow, diba? So, Jesus is the reason for the season. Kaya po napakagandang purihin po natin siya. No? Dahil sa buong dahilan talaga. And another point na gusto natin bigatiin, saving grace of God. Christmas is a saving grace of God. Yung po yung pinakatinatawag nating amazing grace na ginawa niya sa buhay po natin. At tayo po ay mayroong tagapagligtas na sinikap natin gawin ang lahat sa buhay po natin, pero hindi po natin nakaya i-save ang life natin. Sinikap po natin baguhin ang sarili natin, pero bigo po tayo. Minsan nagkalo tayo nagiging worse yung ating buhay. Pero thank God, because of Jesus, who died on the cross, na binigay ang kanyang sarili, eto po tayo, nagbago. Amen! Yung buhay na imposible magbago. Maraming sa mga kapatiran, wala nang tinanggap ko ang Panginoon, wala naging part ako ng kanyang body. Itatang na church, wow! Nagbago buhay. No? Nakapagpagawa ng bahay, nakabili ng sasakyan. Sabi niya, may nagsasabi pa, sabi niya, kala ko po, di na okay yung asawa ko ngayon. Ang sweet-sweet na sa akin. Di ba? Amen. So, yung dati walang trabaho, biglang binigyan ng Lord ng trabaho. So, ibig sabihin, nandoon yung kanyang magandang amazing grace sa atin. Holistic po yan. Yung kanyang amazing grace, hindi lamang spiritual, pati physical. Yung health natin, gumanda yung pakiramdam natin kasi meron po tayo kapayapaan. Dati laging mabigat yung pakiramdam natin na parang hindi natin kakayanin lahat ng bagay. Pero ngayon, because of Him, yun, nagbago ang lahat. Kaya salamat Lord, salamat Jesus sa iyong saving grace na pinaranas po sa amin. So the Father sent the Son to be Savior of the world in 1 John chapter 4 verse 1. The Father sent the Son to be Savior of the world. Pinadala siya para po maging tagapagligtas natin. Kaya nga, napagandang alalahanin po natin, mamaya po tayo po ay mag-communion, tatanggap po tayo ng Food of the Champion. Kasi nga, gusto po natin
alalahanin, ito yung ginawa niya, I did this for you. Kaya every time na tanggap natin communion, remembering what Jesus did for us. Yung tinapay, yung ilumin, ay simbolo ng pag-aalala natin kung ano ang kanyang ginawa sa buhay po natin. So, the true meaning of Christmas, celebrate the Savior's birth. Yung kanyang pagkasilang. No? Kaya ang sinabi natin kanina, the Father sent the Son to be the Savior of the world. Another point gusto natin bigyan din is offered to us. Yan. Offered to us. Ito po ini-offer niya sa atin. And thank God, kasi isa po tayo sa nakatanggap ito. Actually, hindi po tayo sabay-sabay, no? Hindi pare-pareho ng bilis ng ating pagtanggap. Ganun po sa atin, tagal, bago po natin na-realize yung katotohanan ko eh. Ilang beses tayong kinalit ng Lord, ilang beses gumamit ang Lord ng mga tao para tayo kulitin, pero dead man. Hanggang sa dumating panahon, eto po tayo. Kasi nga, binigay ng Lord yung pangunawa sa atin at hindi po ang ating puso para ma-realize natin yung napakagandang offer, yung napakagandang handog niya sa atin. Amen? So, maybe some of you or tomorrow ay sino po din nakarin. Sabi na si Lord nagbigay, no? Kaya po nauso yung pagbibigay, no? Kaya nagkaroon ng ninawantinan, namamasko, kasi para daw mabigyan diin yung si Lord nagbibigay. Oo. Pero minsan daw si Jesus parang inom mo nagtatago din. Okay, so sino po din nakarin lang po kayo magpapamasko? Nakabili na ba kayo ng sobre? O sobre lang, wala akong kilala. Sobre lang. O nakalagay lang doon yung prayer items. Anak, bukas niya, lagay doon. I'm praying for you. Nakibigyan ka ng good health. Yan. Bless ka ng Lord. Yan. From your Nino. Di ba? Antindi na, no? So, yan. May kanya-kanyang kapulo ang ginagawa ngayon. Bago makakatanggap ng mayroong application form muna. Yan. Kailangan magpakita ka doon ng mga evidence. Pag pumunta ka doon, kailangan may picture kayo ng ninong nyo. May ebidensya. May baptismal certificate. Yan. May picture kapag wala. Sorry kasi walang evidence, walang document, no? So, okay. Ngayon din, nakaraan, nangarolin po yung FG, no? Iba-iba yung mga pakulungay, no? Ayan. Pag patatawarin sa may bahay, patatawarin, no? May mga presyo na yan. Pero ito maganda kay Lord, no? Siya po ay pinanganak with a purpose. Ang purpose niya talaga ay ibigay sa atin yung malitasan. Ibigay sa atin yung napakagandang plano niya sa buhay. Amen. Amen. So, kaya nga po tayo, natin galak na dapat naramdaman natin ang matindihan eh. Noong Christmas party, kasama ko pinakita ko sobrang galak eh. Iba na, kita ko may mga post pa sila ng pasalamat. Iba na amaze pa eh. Kami, ang dami ko natanggap. No? Eh, basta bulot na po tayo ng bulot. Mga kapatid, siguro naman po, wala naman po tayong issue na nagkakaroon, issue ng raffle ngayon, no? Oo. Kasi po ang raffle ganito. Ang totoong raffle, hindi po lahat nabibigyan. Kaya raffle eh. Pag nabulot ka, pakalat ka. Kaya lang po, kakaiba lang po tayo. Gusto po natin lahat mabigyan. Yan po ba itong naiisip niyo po, baka minamanipulate ko yung raffle. Patawarin kayo ng Lord, no? Dumating po nga kayo dyan eh, at di naman yung na-expect kung ano matatanggap nyo, di ba? So, para isipan nyo pa yung pastor nyo, manipulate yung raffle. Oo, imagine mo yun. Saan nakakita na isumbong pa ako sa Pampanga dahil sa raffle. Di ba? Oo, di ba? Pero sa inyo, masaya po kayo, nakatanggap kayo sa raffle. Amen. Masaya po kayo. Hindi naman po pinagtatapos sa raffle nyo. Hindi kayo nagtatapos dahil nakabulot kayo ng 5 kilong bigas. Nakatanggap kayo ng rice cooker, nakakatampo ko ba yun? Ito sa sister mo na matindi. Yung electric ihawan. So, major prices. No? So, yung mga kapatid, ang lagi pong diwa po natin, magpasaya po.
pasayahin po natin kasi gusto natin balik doon sa diwa na dulot ng Pasko, maging masaya po tayong lahat. Kaya, again, in behalf of our church, papasalamat po kayo kami sa inyong presensya and pagdamutan niyo, pagdamutan niyo po yung ating naging kasalanan. Kaya po, bago po po yung dali sa pag-uwakas, nakakatuwa lang po dito. Nagle-leveling up po tayo. Dati rapon lang po tayo, di ba? Magbulit ka o hindi, meron. Yung po, bago mag-rapon, may kanya-kanya na po tayong regalo. Di ba? Amen. That is so good, no? Kaya hindi ka man bumabuli sa rapon, meron ka ng bitbit. Kaya lang, hindi rin pumayag si Lord na yan lang bitbit mo. Lahat po tayo nakatanggap ka ng rapon. Amen? So, ganun din po ginawa ng Lord sa GMA, no? Nakakatawa dahil sakto lang po na bumati sa akin yung friend ko, and sabi niya, Pastor, kamusta po yung ano nyo? Eto, meron kami ganito. Oh, nag-share siya ng blessing, nabigyan din po natin yung mga tao doon. Amen? So, kaya po, akagalahan po natin, makita kayo nakangiti pa siya sa muntimang regalo na napagkaloob ng church sa inyo. Pero sa puso po namin na yung mga leader, masaya-masaya po kami. Kaya po sana sayang yan, tuloy-tuloy lang po tayo. No? Amen? Amen? So, isang nga po matindi pala para sa Lord. Yan. And, salamat din po sa inyong mga expression after ng Christmas. Napakalaking bagay po namin sa inyong mga leadership. Para makita po namin na yung purpose po natin na mimit po natin. Yan. Kaya po kami nagpapasalamat sa Bermin na nung Sunday, gaan-gaan lang po natin. Masaya lang po talaga tayo hanggang sa presentation. Masaya lang po tayo. Hanggang sa kainan, masaya lang po tayo. Ibang kalalakihan, nakidnap pa eh. Akala na tutulong sila sa pagbaba ng pagkain. Pagdating doon, may practice pa na. Kaya pagbaba, nakasama sayaw. Ang galing din naman, di ba? Woo! Amen. Salamat po sa mga first time po natin na kasama sa presentation. Yung mga taga-gentry, wow, first time natin na kasama. Glory to God. So, His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ayaw ko mga kapatid, kung meron mang supposed to be gift na mapapunta sa inyo, hindi yung napunta, kasalanan po ni Neptune yun. Kasi sa kung nag-aabot sa inyo, binabasa ko lang po, no? Si Neptune po, habulin niyo po, supposed to be rice cooker na punta sa inyo, binigay sa inyo ay plancha. Si Neptune po, habulin niyo. Kasi binabasa ko lang naman po, sa kung nag-aabot, yan. So, ito po napakaganda ng regalo. Siya po yung ating Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Ito ba maganda, kapatid? Ang dulot ng Pasko ay new beginning. Isang bagong pasimulan. Kaya after ng Pasko, meron tayong bagong pasimulan bago harapin natin ang bagong taon. Ang galing na girl, no? Bakit naunang Christmas bagong New Year? Kasi nga alam ng Lord sa bagong taon, marami tayong makakasalubong ng mga bagong agay. Kaya una niyang bibigay sa atin lakas para maungo natin harapin ang New Year na may pag-asa, na may lakas, sapagkat ang Diyos po natin ay sumasa atin. That night, that changed everything. Yun yung gabing nagpapago sa maraming bagay sa buhay po natin. Amen. Sino po dito, kayo po'y bahagi ng nabago ang buhay because dahil sa pagdating ng Panginoon. Amen. Kung sa kanon, tayo po natin ito yung namnamin po natin yung mensahe ng Kapaskuhan na pinagalaw po sa atin. Yung kanyang papayagan ng pag-ibig, yung kanyang papayagan ng revelation ng kanyang pag-ibig, kapahayagan na siya sumasa atin, kapahayagan na tayo po'y kanyang minamahal, and kapahayagan na kung saan gusto niya dumating ang pagbabago sa ating buhay.
Ganda ko lang natin mga sarili sa pagtanggap ng Panginoon. Was a certain poor shepherd in fields as they lay, in fields where they came in the shade. On a cold winter's night, thou art to me. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Bago natin tanggapin po yung isang gawain ng pag-alaala sa ginawa ng Panginoon sa kanyang amazing grace. Ipaigtin po natin, itong Christmas ay hindi lang po isang araw na ang impact po nito isang araw lang, kundi dapat araw-araw sa ating buhay. So, as we sing Amazing Grace, express po natin, love natin kay God. Ibalik natin yung pasalamat sa Kanya. Amen? I once was lost, but
know that our God ay Diyos po natin ang champion. Diyos po natin ang nagtagumpay. Yung kanyang plano ay nangyari sa ating buhay. Kaya sa ating pagtanggap ng Food of the Champion, nawa sumaating yung lakas, yung tapang, yung galing ng champion, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang anointing ay sumaating. Ano man yung mga bagay na sa ating katawan, karamdaman, sa emosyon, whatsoever, sabi nga, tanggapin po natin ang pagkain ng champion na binigay sa atin para alalahanin po natin, with God, we can do everything. Tanggapin po natin. At yun din po, hawakan po natin ang inumin. Inumin na kung saan ay inumin ng champion. Usually, pag uminom po tayo ng mga energy drink, sabi na iba nakakaramdam ng kalakasan. Pero ito po yung nandong ng Lord sa ating inumin ay inumin na kung saan hindi lang ngayon, kundi bagay sa madati na panahon, ang impact nun sa ating buhay. Pag makita na kanyang dugo, ililis sa ating kasalanan. At sa kanyang pagmakita ng dugo, kanyang dugo, muli na balik po tayo sa connection natin sa Diyos Ama. Kaya po sa pag-inom po natin ito, dapat hindi ka na talunan, dapat hindi ka na yung tipong wala lang, piling mo, wala kang kwenta, hindi. Itong inumin ito ay simbolo ng Diyos na nagtagumpay, ng Diyos na pinagtagumpayan ng buhay mo, kaya dapat mabuhay ka na may katagumpayan. Tanggapin mo natin. Ang dahilan ng malinawang kong buhay.
magkukulang man kami, Panginoon, may mga bagay na gagawang hindi ko gusto, Panginoon. Lord, nais ko na ipahayag, mahal ka po namin, Panginoon. Yes, Lord. Lord, salamat kasi una kayo nagmahal. Yung pag-ibig mo, di namin kaya pantayan. Pero sa akin namin makakaya, Panginoon. Nais ko namin balik ito sa isip, salita, sa gawa. At rin, Panginoon, ikaw ay makapurihan sa aming buhay. Ikaw ay mataas sa aming mga gagawin. Ikaw, Panginoon, ang aming maipahagi sa ibang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa diwa ng Pasko na pinagkaloob sa amin. Sa dahilan kung bakit kayo nagkatawang tao. Ito ay dahil sa amin. Kaya, Panginoon, nasa po namin handog sa aming buhay. Kayo na po maghari sa aming buhay. Lord, gamitin mo kami sa kalalwalhati na dakilang pangalan. So, muli, Panginoon, yung apigawan ng blessing sa bawat isa. Now, may the Lord bless and keep you. Make His face to shine upon you and give you peace, more favors, more love from the Lord, security, breakthrough, and receive